Valanciunas, wave na lang ng Denver Nuggets despite na pwede naman po nila itong i-trade. Ang naging rason dito ng Nuggets mga idol ay nais po nilang magpagpag ng kanilang luxury tax na binabayaran. At dahil nga ho 10 million ang sasahurin nitong si Valanciunas, nag-agree ang dalawang kampo na maghiwalay po ng landas. At sa 10 million na yon, binayaran po nila ng 2 million si Valanciunas at nakatipid sila ng 8 milyon. Ngayon, hinihintay na lang lamang nitong si Valanciunas na matapos ang kanyang 48-hour waiver para siya'y makapirma naman ng 2 taong kontrata sa Lithuanian EuroLeague club na Žalgiris Kaunas. So far, mababa ang kanyang market sa free agency, kaya mas pinili ni Valanciunas na bumalik sa Lithuania at maglaro doon dahil sumasabay din naman yung kanilang mga bayaran doon mga idol sa isang kontrata sa NBA. Luging-lugi naman ang Sacramento Kings sa kanilang mga pinakawalan para makuha lamang itong si DeMar DeRozan. Nung nagdaang araw mga idol, in-wave na nga ho ng Sacramento Kings si DeMar DeRozan. Although wala pa siyang pinipirmahang kupunan, sa ngayon ay maraming mga contender na team ang gustong makuha siya. Isa na ang Lakers, Miami Heat at ang Warriors. 3-team trade ang nangyari mga idol sa pagkuha nitong Sacramento Kings kay DeRozan. Bali kanilang pinadala itong si Harrison Barnes at 2031 unprotected pick swap sa Spurs at si Chris Duarte naman 2 second round draft picks papuntang Chicago Bulls. Marami silang pinakawalan mga idol pero ngayon itong si DeMar DeRozan ay wala na sa kanila at sa paglalaro nito sa kanila ay wala rin naman pong nakuhang tagumpay ang Kings sa kanya at ngayon siya ay wala rin po silang nakuhang kapalit. Luging-lugi mga idol itong Sacramento Kings. Jalen Duren ng Detroit Pistons free agent pa rin. Ayon sa report galing kay Brett Siegel, hindi interesado ang Pistons sa mga sign and trade para kay Duren. Siyempre, bago lamang itong si Duren sa kanila at ayaw po nila itong mawala mga idol. Kaso nga lang ang problema dito ay humihingi ng max deal itong si Duren sa kanila pero ang Pistons ay hindi po nila ito maibibigay. Nasa 40 million per season ang gustong makuwang kontrata nitong si Duren pero ang ma-afford ng Pistons ay nasa 30 million to 32 million per season lamang. Hindi po nila binabarat itong si Duren. Actually, nais po nilang mapanatili ito sa kanila mga idol sa mahabang panahon. Kaya ang 30 million per year na kontratang ito ay sapat na para mapanatiling nasa cap space ang kanilang mga papasahuran sa susunod na 4 hanggang 5 taon. Dahil kung kanilang bibigyan ng 40 million na kontrata itong si Duren, mahihirapan sila mga idol at baka mapuwersa na silang i-trade ito. Basically, labanan po ito ng interest ni Duren at interest ng Pistons. Maraming gustong magbigay ng 40 million kay Duren pero lumalaban itong Pistons. Sad to say, kung hindi po nila maninegotiate ng maayos itong si Duren, posible po talaga na ito'y umalis sa kanila. As of now, patuloy po ang kanilang pag-uusap sa kanyang kontrata at ating babantayan kung ano ang kakahantungan nito.